ating Pangulo, National President ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po sa inyo, sir. Attorney, good morning. Good morning, Orly. Good morning sa ating mga kababayan. Excited ako na magkakausap tayo. Alam nyo ba, sa sobrang dami ng legal issues, legal questions yung nakaraang linggo, inipon ko talaga para sa para ngayong linggong ito. Actually, 2 page ito eh. Oh. 2 page itong mga tanong na inipon ko, legal question ito. Una muna, alam natin sa impeachment trial, maraming pagkakataon na hindi lamang yung impeachable official ang nasasalang sa pagbusisi. Ibig sabihin, pag ang hinahanap may mga particular mga tagong yaman o yung hindi paliwanag na yaman, hindi na talaga yung impeachable official ang nasasalang dito, kundi pati yung kanyang mga kamag-anak, anak, asawa. Nung nakarang araw kasi, parang nagkaroon ng balita, na may nakita narinig kong balita na mukhang iaakyat yata sa Supreme Court dahil paglabag sa pagiging pribadong individual ni Attorney Mans Carpio, yung pagdawit sa kanya sa impeachment trial ng kanyang may bahay ni si Vice President Sara Duterte at yung posibleng paglalantad ng mga bank at tax records. Attorney Cayosa, paano ba natin uunawain itong ganitong sitwasyon, Attorney? Ang ating batas ho kasi ngayon, pag mag-asawa, ay yung kanilang ari-arian ay absolute community of property. Ibig Alright. sabihin, sa batas, kung ano yung ari-arian o income, pera ng lalaki, ganun, may-ari din yung asawang babae. So both ways, ganun. Hindi yung absolute community na. So kumbaga, pinagsama na. So ngayon, dahil sa ganyang provision sa ating family code, no? 1988 ito naging effective, panahon pa ng dating Pangulong Corazon Aquino, pinalitan yung conjugal partnership into absolute community of properties. So dahil dyan, at saka isa pa, pangalawa, dun sa batas sa SALN, ang requirement dun sa public official, kung may asawa ka, at mga yung kwan, isasama mo yung assets and liabilities ng asawa mo dun sa SALN. Required yan. Kasi nga, because of that absolute community of property. So ngayon, dahil yan, siyempre pag ang binubusisi yung ari-arian o assets o kayamanan ng asawa mo, necessarily titignan lahat ang mga records ng ari-arian at assets mo rin. Dahil nga, bawat piso mo, sosyo kayo ng asawa mo. Yan yung nasa batas eh. Kaya, dahil ho dyan, ay necessarily na isasama sa pagsusuri yung mga assets at liabilities nung asawang wala naman sa gobyerno. So, yun ho ang legal basis niya. Pakiulit nga, absolute... absolute community of property. Absolute community of property. Ibig sabihin na anuman ang maaring maging pag-aari, anuman ang maaring ipon ninyong mag-asawa, sa inyong dalawa yon. Hindi mo pwedeng, hindi ako kasama dyan. Hindi naman ako dapat, hindi naman ako opisyal ng gobyerno. Hindi pala ganon. Hindi ho ganon sa matarang batas. Because of that's a provision sa civil code ho, sa new family code. 1988 ho yan. Pinalitan yung provision ng civil code natin. Meron bang visa yung mga prenup na naririnig natin pag kinakasal? Lalo na kung parehong mayayaman yung lalaki at babae at magkakaroon ng prenuptial agreement. Ina-apply ba dito sa absolute community of property? Oo, yan yung exception. Na yung exception. Kung gusto mong magkahiwalay ang inyong ari-arian, magkapirmahan kayo bago kayo kakasal. Kasi once na kinasal kayo, automatic. Sa bagay, so walang ano yun, walang balakid yun. Dahil ang prenup patungkol sa mga ari-arian, bago kayo ikinasal. Pero pag kayo ikinasal na, lahat ng maaari ma-acquire ninyo, nakapaloob dito sa absolute community of property na binabanggit ng attorney. Oo, ganun yun. So, yun yung exception yan sa batas yan because you can agree prior to the marriage na
gano'n nga ang regime. So, Mhm. hindi ko alam kung gano'n yung, regime ng, kanilang, properties pero ang pagkaalam natin absolute community. Okey. Ngayon yung pinaghalo-halo na lahat. Noon kasi ho yung conjugal partnership of gains para lang maintindihan noon kasi kung ano yung mga inheritance mo, yung mga naipundar mo bago ka kinasal at saka yung minana mo sa inyong mga magulang. So, yun, sarili mo yun. Hindi kasama sa conjugal partnership of gain. Ngayon ho kasi lahat pinagsama na. Mhm, alright. Kasi naalala ko yung ano, yung corona impeachment, pati mga anak, parang hinanapan ng ano, ng paliwanag sa mga yaman, tama po ba yun, attorney? Oo, kasi nga dun sa SALN naman, yung SALN linalagay mo lahat yun, Oo, yung, lahat ng sa patungkol sa SALN, pamilya. oo. Oo. Okay. Anyway, so puwede itong i-raise sa Supreme Court kung gusto nila, hindi naman sila mapagbabawalang gawin 'yon. Pero malinaw talaga lalo na kung ika'y isang public servant, may mga bagay ka na dapat mo talagang, hindi puwedeng itago o ano, manatiling lihim sa publiko. O puwede naman, karapatan naman nilang tumakbo sa korte pero yung chances na pagbibigyan sila sa tingin natin dahil nga dun sa mga batas na yan very specific, maliwanag naman at saka yung at ang importante din ho dito yung principle ho nung, transparency and accountability in public service. Mhm, mhm. Na meron kayong mga personal private rights na susurrender kung papasok ka sa public service. Alright. Meron pa sana akong ilang mga usapin patungkol sa impeachment na gustong malaman ng ating mga kabayan, pero anyway, yan na naman ang gustong malaman natin. Lalo-lalo doon sa mga maaring may tanong na, kung pribadong individual ka, meron kang karapatang igiit ang iyong privacy, pero sinasabi niyo nga, mahigpit ang batas pag ang pinag-uusapan ay yung transparency and accountability, ano, attorney? Oho, kaya yung hindi ho naman mawawala yung karapatan natin sa privacy o yung private rights natin. Oo. Pero, kung gusto mong gano'n, wag kang pumasok sa gobyerno o kaya yung asawa mo, sabihin mo wag pumasok sa gobyerno. So kasama ho kasi yan dun ah sa batas dun sa public, position, eh. So you Oo. surrender because of the nature of the position. Gumagamit ka ng pera ng taong bayan, may kapangyarihan ka ng, republika ng taong bayan. Mm. So, yun naman ang kapalit, yung transparency account. Dahil nga ho, yun yung that's one of those mga safeguards against corruption o Mm. abuse Hmm. na Alri puwedeng usisahin maraming aspeto ng iyong buhay. Ayun, okey. Attorney, isa pa sa na nagkaroon ng ano, ng, interes sa ating mga kababayan, yung pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa dating Senador Bong Revilla. Ang pagkakaunawa ng kahit ako, aaminin ko, 'pag ang isang kaso mabigat at alam mo na ito ay non-bailable pero nakapagpiyansa yung nasasakdal o yung respondent, mahina ang kaso. Automatic ba gano'n dapat nating isipin sa pagkakataong ito, attorney? Pagdating sa mga non-bailable offenses gaya ng plunder, pero binigyan ng, bail after, nag-file ng petition for bail, ibig sabihin ang assessment nung hukom ay hindi malakas yung ebidensya. Kasi ang ano ho kasi, 'pag ikaw nasasakdal, ang karapatan mo to post bail. Mhm. Nasa konstitusyon 'yan para pansamantalang makalaya ka habang nalilitis yung kaso mo. Ngayon, 'pag, ang kasong final sa'yo ang maaaring ipataw na penalty ay yung life imprisonment, hindi na automatic 'yon. Ang kuwan ho diyan kung ang final sa'yo is punishable by life imprisonment at the evidence is strong, ay hindi na automatic na makakapag-bail ka. Kailangang magpetisyon ka at patunayan mo na hindi gano'n kalakas yung ebidensya laban sa'yo. Hmm. Ngayon, dahil nag-grant ang Sandigan Bayan, ibig sabihin sa assessment, nakumbinsi nung nasasakdal yung Sandigan Bayan na hindi ho gano'ng kalakas
yung ebidensya laban sa kanya. Mhm. So, yun ho ang ibig sabihin niyan. Kahapon may balita, parang reaksyon ni Ombudsman, Boyeng Rimulya. Hindi naman direktang tinutukoy, pero parang may, sa wikang Ingles, merong whiff o merong parang paiwatig na pagkiling ng mga lumilitis sa mga kaso na involved dito sa flood control scandal. Narinig niyo yun, yung statement na yun, Attorney Cayosa? Oo, Makakatulong ba sinasabi yun niya. para sa ating para sabay-sabay at collective effort na mahatulan ng mga involved sa flood control scandal by issuing those statement, Attorney? Well, tama yan at hindi lang naman na ngayon, sa simula pa, 'di ba, yun ang kanyang panawagan na gagawin namin lahat ng aming magagawa, magsasampa kami ng kaso, pero bantayan din natin yung mga hukom kasi nga yun yung legal process na hindi ibig sabihin na 'pag nag-file na yan ng kaso, tapos na. Kung Mhm. hindi rin mabantayan yung paglilitis, baka mailalaglag yung kaso o kaya madi-dismiss lang. At sa katunayan, kung ire-review natin ang track record ng mga korte pagdating sa graft cases, lalo na yung mga malalaki, ay marami sa kanila ang nadi-dismiss dahil masyadong matagal o kaya kung minsan mga technicality. At kung babasahin natin yung jurisprudence, ang daming mga palusot na nangyayari because of technicalities. Yun ang at saka yung delay. Kasi pag Oo. tumatagal kasi yung kaso, nalalagas mga witnesses, hindi nagpapakita, delay breeds corruption eh. Mhm. So, very open naman ang ombudsman diyan na noon pa panawagan niya, nabantayan din natin lahat, hindi lang yung pagpa-file ng kaso, pati yung proseso ng paglilitis. So, Naku, uh, yun ang ayaw nating humantong sa gano'n na parang noong, nililitis yung ilang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa fertilizer fund scam. For some reasons, hindi naging maganda, siguro dahil sa ilang mga ebidensya, pero mas marami talaga nagtatanong kung paano ito nililitis, Attorney Cayosa. tama po yan. Kaya ako din, noon pa ang sinasabi natin, bantayan din natin at sitahin natin, punahin natin yung mga hukom. Mhm. Kasi nga, yung sobrang tagal, dun talaga lumalabas yung political influence, pressure, o kaya pera. So, di Oo. ba so hindi natin sinasabi na nangyari ito dito sa particular na kaso na ito, pero alam natin at napatunayan niyan paulit-ulit nandun sa loob ng judiciary, no? From the trial court all the way up to the Supreme Court, may corruption din every now and then. Do'n Mhm. tayo nadidismaya. Do'n din Alright. nadidismaya kung minsan ang mga kapulisan, ang mga fiscal o ombudsman na gagawin nila lahat ng kanilang trabaho, pero pagdating sa korte kung minsan naluluto, Hmm. nahuhulog yung kaso. Hmm. So bantayan din natin kasi yung corruption ho, umabot na rin sa judiciary. Alam naman ng lahat 'yan. Hindi lang natin napapansin at kung minsan ang tuwang-tuwa na tayo kung may nakasuhan o 'pag may nahuling kriminal, pero pagdating ng napakahabang proseso na hindi natin alam kung anong nangyayari kasi hindi naman sila nagbi-brief, hindi hindi ganyan ka-open o transparent ang judicial process, eh. Mabibigla na lang tayo, aba na-dismiss na pala, napalaya na pala. Oo. So, yun siguro ang ibig niyang sabihin and we support that. The vigilance natin should extend to the judiciary Okay. kasi meron ding korupsyon sa judiciary. Ito ba puwedeng ano, halimbawa hindi ka kontento sa desisyon, bail man 'yan o kung ano man 'yan, mga petition and, mga desisyon ng sandigang bayan, puwede mo naman 'to idulog sa Supreme Court kung may nakikitang hindi maganda, tama ho ba yun, attorney? Sa Well, Supreme Court pa ba ito in o hindi ito in puwedeng question? exceptional cases, kasi ang ano ko kasi, ang criminal law natin, 'pag yung na-dismiss o na-acquit sa lower Sabagay, court yung ano, puwede pa, meron tayong itong hindi oo. na puwedeng mag-appeal ang Republika ng Pilipinas, which is kakaiba yung sa atin compared sa other countries. Sa Mm. other karamihan sa ibang bansa, 'pag natalo yung prosecution sa lower court, puwede mag-appeal. Sa Dito ho kasi appeals. tayo ginagawang double jeopardy na.
ang puwedeng mag-appeal lang kung natalo yung nasasakdal, hindi ang Republika ng Pilipinas. To my mind, noon pa sinasabi natin maling-mali yung prinsipyo na yan, pero hanggang Mm. ngayon hindi ho nila ini-improve. Oh, okay. So talagang matinding bakbakan talaga ito pati din sa Sandigan Bayan pala, Attorney Kayasa. Siguro isa dito sa maganda yung pagsasapubliko ng mga desisyon tulad nito, mga bail petition, mga kaso sa mga na kinakaharap ng mga opisyal na involved sa mga anomalya na nililitis sa Sandigan Bayan. Maganda siguro maisapubliko rin ang mga desisyon nila at para makita rin natin mismo lalo na ngayon kahit na hindi nakapag-law, piling judge ang ilan sa ating mga tagapakinig, Attorney Cayosa. Parang dumaan sa crash course ng law o political science 101. But yung mga desisyon ho naman, eventually 'pag yan ay, nagawa na, public record yan. So, puwedeng tingnan Pwede ng makikita media. naman pala ngayon. O Sige. ang hindi masyadong natututukan yung anong nangyayari habang hinilitis. Kasi nga bawal ang media sa loob, eh. Oh, Yung impeachment lang ho, yun yung kaisa-isang, na live. proseso na required by law, the rules of the Senate na live, open to the public kasi yun din nasa konstitusyon. Yung ibang mga korte natin ho kasi palaging nakatago, binabar ang media at palagi na lang hindi masyadong ina-update ng media kasi hindi naman nila trabaho yan. No? Mm. Kung unlike in other countries na yung araw-araw kahit walang media doon, they have access to anong nangyari during the hearing or trial. Dito ho kasi nakakalimutan na yan. Kaya nagugulantang na lang tayo dun sa mga resulta at maraming mga aligasyon na hinuhulog talaga for a Mm. million reasons o political reasons, pressure, o kung minsan yung mga technicality ba. Yung ang dami hong na-dismiss na mga kaso sa Sandigan Bayan dahil nga super tagal sa Constitution kasi may karapatan yung nasasakdal to speedy disposition of their cases. Palagi. I think, Attorney, hindi masamang malaman ng publiko ang ang magiging takbo ng paninig lalo na sa mga celebrated cases at involved ay ang pera ng taong bayan. Pwede kaya 'yon? Dapat naman, but yun nga, kulang lang ang pagmo-monitor natin at yung hindi kasing proactive ang mga hukom, mga korte in briefing or updating the public. Mhm. Di ba pati nga ang Supreme Court pag naglalabas ng desisyon, yung summary na lang and then pag tinanong ng media, nasan yung decision, ginagawa pa, fina-finalize pa, pero meron na silang kung minsan din, magugulat na lang tayo, meron na palang nakalat. Pag tinanong mo, kailan pa ito lumabas? Last year pa, pero ngayon lang sasabihin. So, mga ganun ang the reality. Of course, this is not to say na palaging ang sala nandun sa mga hukom o sa judiciary. Pwede rin ho kasi talagang hindi rin papakita ang witness o mahina ang kaso. But yung desisyon ng mga korte is not subjected to as much scrutiny as the other branches of government. Dahil din, yun nga, hindi ganun ka-transparent yung nangyayari sa loob ng korte. Uh-huh. Yun ang weakness natin. Kaya nga, palagi, kasi kung mas mabilis sana yung mga kaso, di kukunti yung oportunidad para maghintay ng either influensya, pananakot, pressure, o kaya pera. Mhm. At yun, nakakalungkot yan na aspeto na hindi natin nababantayan yung judiciary o Ayun nga. hindi ganung ka-transparent ang mga proseso sa loob ng korte kasi hindi naman open sa media yan. Mukhang yun ang isa sa mahalagang sangkap para matiyak Oh, natin na tayo hindi malulubog sa kaliwat kanang anomalya. Attorney Cayosa, may opinion. tama yan. Kaya nga, Transparent lahat, very pati open pagdinig, naman. transparent, malalam, bukas sa Oo, publiko. dapat. At napapanagot dapat tinatanong, di ba? Hindi ho tama na dahil desisyon ng Supreme Court, amin na tayong lahat. Di ba? So, Tama. dapat tinutuligsa din natin. Kung minsan palaging tinatakot sa subjudice o kaya contempt of court, hindi ho totoo yun. Kahit desisyon na yan ng korte, pwede mong tuligsin kung sa tingin mong mali. Ang importante lang,
hindi contemptuous, yung may May paggalang basehan. pa rin. Pero May paggalang, yung tama. particular na desisyon, pwede mong kutukan yan at i-expose kung ano Mm. sa tingin mo ang mali doon. Alright. Wala akong masama doon at hindi ka mapapahamak. Pero karamihan, Oo. takot ho kasi feeling yung ano nila na pwede silang ipakulong o i-contempt. Hindi ho naman. Ingatan lang the way you discuss it. At siyempre, dapat yung based on record din yung sasabihin mo. Hindi Mm. naman yung dungisan mo na lang lahat. Pero you can be, and we should criticize and call out corruption in the judiciary also because it exists. Alright. Okay, speaking of, ika nga'y dapat ding bantayan, may statement kasi na nakaraang linggo si dating Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Dahil tinutumbok siya ng investigasyon ng Ombudsman dito sa flood control sa pamamagitan ng statement noong mga dating bodyguard ni Zaldico. Bago kasi itong pahayag na ito, ang ombudsman na rin mismo nagsabi ng mga paunang mga pahayag na parang hindi ka panipaniwala, pare-pareho. Ibig sabihin, galing din mismo sa ombudsman yung doubt sa mga pahayag nitong mga dating bodyguard ni Zaldico. Pero ngayon, since ang dinadawit daw ay si parang ang dating i-clear ko na lang Attorney Cayosa, parang ang dating, dahil yan si dating Speaker Romualdez, malamang totoo yung sinasabi ng mga ito na nung una, pinagdududahan nila, Attorney Cayosa. But ang malaking punaho dun sa sinasabi ng 18, yung affidavit kasi na joint affidavit. So yun ang questionable kasi pag joint o kasi ibig sabihin lahat ng nakalagay diyan sa pinirmahan yung Lahat sila. 18, lahat sila alam nila yun. Hindi nakapanipaniwala yun kasi paano naman na magkasama ang lahat ng mga ito sa loob ng 2 o 3 taon ata at ang napakaraming transaction. That's contrary to human. Yun ho ang malaking kahinaan ng kanilang mga statement. Pero ang pagkaintindi natin at na-publish naman niya, merong isa-isa itong kinausap ng ombudsman, at least quite a number of them. So kung kukunin mo yung individual na kaalaman ng mga ito, maaring may katotohanan nga, di ba? At kung meron ng katugma din na documentary evidence o baka double check, finact check ng ombudsman niya. So maaari namang gamitin ito, yung individual. Yung 18 ho kasi na joint affidavit, talagang mahina ho ang dating nun kasi hindi ka panipaniwala. Yung hindi natin alam kung nalinis na yung statement ng mga iba kasi hindi naman lahat nagpakita sa ombudsman, yung iba lang. So baka dun din nagbase yung ombudsman at base sa kanilang salaysay, baka tinutukan nila yung mga ebidensya, kumuha sila ng ibang mga records na available at nakabuo sila ng kaso laban sa speaker. So, ma-apply ba dito yung legal dictum na unum falsus omnibus? Hindi ho, yan isang prinsipyo lang ho. Hindi ho naman automatic na pag halimbawa merong kasunodingan o kaya kamali nung una. Kamalian dun sa unang salaysay mo. Pero kinurek mo subsequently, pwede pa rin ho naman na gawang basehan yung pangalawang affidavit mo, statement mo, testimonya mo. Basta lang ma-explain mo kung bakit mali yung unang sinabi mo. So hindi ho absolute yan kasi kung minsan ganun palagi ang sinasabi. It's a principle of law, but yung pwede pa rin maipaliwanag, makumbinsi yung korte na kung bakit nagpalit ka ng statement. So, kailangan i-explain mo yan at saka patunayan mo din yung ngayon yata, ang problema nila ay kung paano pa makukuha, mapapadalan sa PINA. Hindi na raw yata magilap yung mga dating bodyguard ni Zaldico. Hindi na raw hindi natin alam kung nasaan sila. Nabayaran pa sila. Kasi may mga kaliwat ka ng kaso rin sila. Cyber libel pa. Napakabigat pa naman yung Attorney Cayosa ng cyber libel. Anyway, Attorney, okay, pasensya ka na ha. Kasi sabi ko sa iyo, sobrang tagal natin nagkausap. Naipon itong mga gusto kong itanong sa iyo. Hindi ko na pinalampas. Sinabi makakasama kita ngayong umaga. Sa ulitin po Attorney Cayosa, magkapaliwanagan po muli tayo para rin po sa kapakanan natin mga kababayan na talagang inuuna
at nakabantay sa mga ilang mga legal na usapin, lalo na ho next week na meron pong this coming week na merong impeachment ng Lunes hanggang Miyerkules. Thank you, Attorney Cayasa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga rin po sa inyo. Constitutional Law Expert, dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayasa, ang inyo po napakinggan. Wow! Biruin mo, Ando, yung 6:28 na agad ng umaga. Labanan pong fake news, dapat totoo.